Naisip niyo na po ba? Bakit minsan pagkatapos nating bumisita sa isang tao, pakiramdam natin ay mas lalo tayong napagod o kaya nagulo ang ating isip at damdamin? Para po sa ating mga nasa edad 65 hanggang 80, napakahalaga po ng kapayapaan sa isip, lakas ng katawan at syempre ang ating kaligtasan. Ito po ang ating mga kayamanan sa yugtong ito ng buhay. Pero alam niyo po ba, may mga taong kahit gaano pa natin sila kamahal o kalapit sa atin, ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa ating kalusugan, sa ating kapayapaan ng kalooban at maging sa ating kaligtasan. Hindi po ito tungkol sa pagiging masama o pag-iwas sa pakikisalamuha sa lahat, kundi tungkol sa pagiging matalino sa kung sino ang pinapapasok natin sa ating buhay at kung paano nila naaapektuhan ang ating kabuuang pagkatao. At ngayong araw po, ibabahagi ko sa inyo ang sikreto na hindi gaanong pinag-uusapan. Ang 5 uri ng tao na dapat natin iwasan o limitahan ang pakikisalamuha, lalo na kung tayo ay nasa ginintuang edad na. Ang impormasyong ito po ay hindi lamang para sa inyong kaginhawaan, kundi para sa inyong proteksyon. Manatili po kayo nakatutok hanggang sa huling bahagi ng videong ito dahil mayroon akong ibabahaging bagay na siguradong ikagugulat ninyo at makakatulong upang lalo ninyong maunawaan ang halaga ng inyong sarili. Kung handa na po kayo, simulan na natin sa una. Ang unang uri po ng tao na dapat nating iwasan o limitahan ang pakikisalamuha ay ang taong negatibo at walang ginawa kundi magreklamo. Alam po natin meron tayong mga kaibigan, kapitbahay, o maging kamag-anak na. Sa tuwing makikita kayo, tila ba ang buong mundo ay puno ng problema at puro na lang reklamo ang lumalabas sa kanilang bibig. Mula sa panahon, sa politika, sa kapitbahay, sa kanilang sariling karamdaman, o kahit sa simpleng pagkaantala ng bus, lahat po ay may reklamo sila. So umpisa, baka normal lang sa atin na makinig, lalo na kung sila ay malapit sa ating puso. Nais natin silang damayan. Pero napansin niyo po ba, pagkatapos ng ilang oras na pakikinig sa kanilang walang tatapusang pagrereklamo at pagdadrama, pakiramdam niyo po ay tila naigop ang lahat ng enerhiya sa inyong katawan. Nagiging mabigat ang inyong pakiramdam, minsan pa nga ay sumasakit ang ulo at ang inyong dating masiglang kalooban ay biglang nagiging malungkot o nababala. Para po itong isang nakakahawang sakit na kung hindi tayo mag-iingat ay makakaapekto sa ating sariling pananaw sa buhay. Ang patuloy na pagkalantad sa negatibong pananaw ay maaring magdulot ng stress, pagkabalisa at kung minsan kahit pagkalungkot. Hindi po ito gawa-gawa lang. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang matagal na pagkalantad sa negatibong kapaligiran ay maaaring makaapekto sa ating mental at pisikal na kalusugan. Maaari ito magpataas ng blood pressure, magdulot ng hirap sa pagtulog at mampahina ng ating immune system. Sa ating edad po, kailangan natin ng lahat ng positibong enerhiya na maaari nating makuha. Kailangan natin ang kapayapaan at kalmado na isip. Ang patuloy na pag-iisip sa mga problema ng iba, lalo na kung ang mga ito ay walang solusyon at puro lang pagrereklamo, ay nakakasira sa ating inner peace. Halimbawa na lang po, si Aling Nena, kapitbahay nyo, na sa tuwing bibisita kayo, ay walang ibang topic kundi ang kanyang mga sakit, ang kanyang mga anak na hindi siya dinadalaw, at ang taas ng presyo ng bilihin. Sa bawat salita niya, tila ba may bigat na dumadapo sa inyong balikat. Kahit na sinubukan nyo ng bigyan ng payo o solusyon, ang sagot niya ay laging, wala na akong magagawa dyan, o kaya hindi mo naintindihan. Ang mga ganitong uri ng usapan ay hindi nakakatulong sa inyong kapakanan. Hindi po nangangahulog ang ihinto nyo na ang pakikipagkaibigan o pakikipagkapwa-tao, kundi limitahan lang ang oras na inilalaan sa kanila. Hindi nyo po kailangan maging therapist ng lahat. Maari nating mahalin ang tao, pero hindi nating kailangan yakapin ang kanilang negatibong aura. Kung minsan, kailangan lang nating sabihin ng magalang, pasensya na po, kailangan ko nang umuwi, o may gagawin pa po ako. O kaya kung maaari, dahan-dahang ilihis ang usapan sa mas magaan at positibong paksa.
Pag-usapan ang mga bulaklak sa inyong hardin, ang masarap na kape o ang magandang tanawin. Hindi tayo kailangan laging pumapayag na maging basurahan ng problema ng iba, lalo na kung ang mga problemang iyon ay puro lang reklamo at walang hangaring ayusin. Ang ating kapayapaan ng isip ay ginto. Hindi ito pwedeng maubos lang sa pakikinig sa walang humpay na reklamo. Dapat nating protektahan ang ating sarili mula sa emosyonal na pagkaubos. Mas mainam na samahan ang mga tao nagbibigay inspirasyon, nagpapatawa at nagbibigay ng positibong pananaw sa buhay. Sila ang mga taong magpapagaan ng inyong kalooban at magbibigay ng ngiti sa inyong mga labi. Ngayon, mula sa mga taong laging may reklamo, lumipat naman tayo sa isa pang uri na minsan ay mas delikado. Ang mga taong mahilig sa intriga at paghuhusga. At dumako na po tayo sa pangalawang uri ng tao na dapat nating iwasan o limitahan ang pakikisalamuha. Ito po ay katangbot, ang tsismoso o tsismosa at ang mahilig maghusga. Nako, ito po ay isang napakalaking bahagi ng ating kultura, hindi po ba? Ang tsismis o pagtsitsismisan ay tila ba isang pampalipas oras para sa marami. Sa umpisa, tila ba inosente lang, pero sa katagalan, maari magdulot ng malalim na sugat at pagkasira ng mga relasyon. Isipin niyo po, kayo ay nakaupo sa isang hapag-kainan o kaysa sala ng kapitbahay at biglang lumabas ang usapan tungkol sa buhay ng iba, ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga problema o ang kanilang mga sekreto. Kahit na hindi kayo aktibong nakikilahok sa pagtsitsismisan, ang pakikinig pa lamang sa mga negatibong usapan tungkol sa kapwa ay nakakaapekto sa inyong kalooban. Nagiging sanhi ito ng pagkabahala, pagdududa, at kung minsan, pakiramdam na kayo rin ay maaring pag-usapan sa likod ninyo. Ang mga tsismoso o tsismosa ay madalas na nagkakalat ng mga impormasyon na hindi kumpirmado o kaya'y ginagawang mas malaki ang malit na issue. Ang masama pa, hindi lang sa nakikinig kayo sa mga kwento ng iba, minsan ang sarili nating buhay ang ginagawang topic at mas masakit po yun. Maaari itong magdulot ng stress, pagkabalisa at kahit na pagkawala ng tiwala sa ibang tao. Hindi po ba mas masarap sa pakiramdam ang makipag-usap sa mga taong nagbabahagi ng mga positibong ideya o kaya'y mga kwentong nagbibigay inspirasyon kaysa sa mga taong abala sa paghahanap ng kapintasan sa iba? Ang patuloy na paghuhusga sa kapwa ay nakakapagpababa ng ating sariling moralidad at espiritu. Dito ay natuturo sa atin na maghanap ng mali sa iba sa halip na tumuon sa kabutihan. Sa ating edad po, mas kailangan natin ang kapayapaan sa loob at sa paligid natin. Kailangan natin ng mga relasyon na nagpapataas ng ating espiritu, hindi nagpapababa. Ang pag-iwas sa mga ganitong usapan ay pagprotekta sa ating sariling dignidad at kalimisan ng isip. Paano po natin ito gagawin? Kung nagsimula na ang tsismisan, subukan po nating dahan-dahang ilihis ang usapan sa ibang paksa. Maari niyo pong sabihin, "Naku, alam niyo po ba ang ganda ng bulaklak sa aking harding ngayon?" O kaya, "Napansin niyo po ba ang bago nating kapitbahay? Mukhang mabait." Kung hindi po madaan sa paglihis ng usapan, maaari po kayong magdahilan na kailangan na ninyong umalis o may importanteng gagawin. Hindi po masama ang iwasan ang mga sitwasyong napakapinsala sa inyong kapayapaan. Mahalaga rin po na huwag masyadong magbahagi ng personal na impormasyon sa mga ganitong klase ng tao dahil maaaring gamitin laban sa inyo sa susunod na tsismisan. Ang mas mahalaga po ay ang kapayapaan sa loob ng ating tahanan at isip kaysa sa alang ang lahat ng intriga sa ating komunidad. Dapat po nating tandaan na ang respeto ay binibigay at ibinibigay. Kung patuloy silang langusga at nagsitsismis, hindi po nila nirerespeto ang karapatan ng iba sa pribadong buhay at maaring hindi rin po nila nirerespeto ang inyong sariling damdamin. Dapat po nating pili na mga kasama na nagtatayo ng tulay ng pagkakaisa, hindi ng pagkakawatak-watak. At ngayon, mula sa mga usapang minsan ay nakakasira ng relasyon, dumako naman tayo sa mga taong mas makakapekto sa ating pera at damdamin. Ang pangatlong uri po ng tao na dapat nating pag-ingatan ay ang mapagsamantala o ang umaasalam sa iyo. Ito po ay isang napakadelikadong uri ng relasyon,
lalo na para sa ating mga nasa edad na. Sa ating kultura po, natural sa atin ang maging matulungin at mapagbigay, lalo na sa ating pamilya at mga malalapit na kaibigan. Nasanay po tayong maging sandigan ng ating mga mahal sa buhay at masaya tayo na makatulong. Ngunit, may mga pagkakataon po na ang kabutihan nating ito ay sinasamantala. Mayroong mga tao na sa halip na magsikap para sa kanilang sarili, ay laging umaasa sa inyong tulong pinansyal, emosyonal, o maging sa inyong oras at lakas. Sila po ang mga taong laging may emergency at ikaw ang puntirya. Halimbawa na lamang po, ang isang kamag-anak na laging humihingi ng pautang, ngunit hindi naman nagbabayad. O kaya'y may sakit ang anak, pero laging sa inyo umaasa para sa pambili ng gamot, samantalang may kaya naman pala. O kaya yung kaibigan na laging may problema sa trabaho at ikaw ang tinatawagan para magbigay ng solusyon o maging magbigay ng pera para sa kanilang mga bayarin. Ang pagiging mapagsamantala ay hindi lang po sa pera, maaari rin po ito maging emosyonal. Sila po ang mga taong laging nagpapakita ng pagiging biktima upang makakuha ng simpatya at atensyon mula sa inyo na nagre-resulta sa pagkaubos ng inyong emosyonal na lakas. Sa ating edad po, ang ating mga pinaghihirapan ay dapat nating ingatan para sa ating sarili at sa ating hinaharap. Ang patuloy na pagbibigay ng walang pagbalik ay hindi lamang nakakapinsala sa inyong bulsa, kundi pati na rin sa inyong kapayapaan ng isip. Maaari itong magdulot ng matinding stress, pagkabahala, at maging pagkalungkot dahil sa pakiramdam na kayo ay ginagamit. Ang pagtulong po ay isang magandang katamihan, ngunit kailangan nating malaman kung kailan at paano magbigay ng tulong na hindi tayo mapipinsala. Hindi po masama ang salitang hindi. Ang patanggi sa isang kahilingan na makakapinsala sa inyong kapakanan ay pagprotekta sa inyong sarili, hindi pagiging masama. Paano po natin ito haharapin? Una, magtakda po ng malinaw na hangganan. Maging direkta, ngunit magalang sa pagpapahayag ng inyong mga limitasyon, lalo na pagdating sa pera. Maaari nyo pong sabihin, mahal kita pero kailangan ko ring alagaan ang aking sarili at ang aking mga pangangailangan. O kaya, sa ngayon po, hindi ko kayang tumulong sa parang hinihini mo. Pangalawa, huwag po tayo magpadala sa guilt tripping. Ang mga mapagsamantala ay madalas gumamit ng emosyonal na manipulasyon para makuha ang kanilang gusto. Tandaan po, karapatan ninyo ang magkaroon ng sariling desisyon at protektahan ang inyong mga pinaghirapan. Pangatlo, mas mainam na magbigay ng tulong sa halip na pera kung kinakailangan. Halimbawa kung nagutom sila, bigyan sila ng pagkain. Kung may sakit, tulugan sila umanap ng paraan para makakuha ng murang gamot o humingi ng tulong sa ibang ahensya sa halip na bigyan sila ng pera ng direkta. Tandaan po, inuna nyo ng alagaan ng inyong pamilya, nagtrabaho at nagtiis kayo sa loob ng mahabang panahon. Ngayon po ang panahon para unahin ang sarili ninyo at ang inyong kapayapaan. Ang inyong pinansyang kalayaan ay mahalaga para sa inyong dignidad at para sa inyong kaginhawaan sa pagtanda. Napakahalaga pong protektahan ang ating pinaghirapan at ang ating kapayapaan. Ngayon naman, isa pang uri ng tao na minsan ay hindi natin napapansin ang epekto sa ating kalusugan. Sa pangapat na uri ng tao na dapat nating pag-ingatan, ito po ay ang taong walang pakialam sa kalusugan at hinihila ka pababa. Sa ating edad po, ang kalusugan ang ating pinakamalaking yaman. Bawat galaw, bawat pagkain, bawat desisyon ay may malaking epekto sa ating pisikal at mental na kagalingan. Ngunit mayroon tayong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na sa halip na suportahan ang ating layunin na manatiling malusog, ay tila ba hinihila tayo pababa. Sila po ang mga taong nagsasabi, "Naku, matanda na tayo, kaya okay lang yan kumain ng marami." O kaya, "Isang inom lang, hindi ka naman mamamatay." Sila rin po ang nag-iengganyo sa atin na magpuyat, kumain ng mga pagkaing alam natin hindi mabuti para sa ating kalusugan, o kaya ipinipigilan tayo sa pag-ehersisyo. Halimbawa po, si Kapedro na, sa tuwing magkikita kayo, ay niyayaya kayong mag-inom, kahit alam niyang may maintenance medicine kayo. O si Aling Berta na, sa bawat pagbisita, ay laging may dalang matatamis o mamantikang pagkain at pilit na pinapakain sa inyo kahit na alam niyang may diabetes kayo. Ang mga ganitong sitwasyon
ay naglalagay sa atin sa isang mahirap na kalagayan. Maaring makonsensya tayo na tumanggi, lalo na kung galing sa matalik na kaibigan o kamag-anak. Ngunit ang patuloy na pagsunod sa mga unhealthy na impluwensya na ito ay maaring magdulot ng malubhang sakit, pagtaas ng timbang, pagbaba ng enerhiya at paghina ng ating immune system. Hindi po ba mas masarap sa pakiramdam ang gumising na may lakas, makapaglakad ng malayo at makapag-enjoy ng buhay ng walang iniindang sakit? Para po sa ating kapakanan, kailangan natin maging matalino sa pagpili ng ating mga kasama. Mas mainam po na samahan ang mga taong nag-iengganyo sa inyo na maging mas aktibo at malusog. Yung mga yayain kayo maglakad-lakad, magtanim ng halaman o magluto ng masustansyang pagkain. Paano po natin ito gagawin nang hindi nakakasakit ng damdamin? Maging tapat at mahinahon sa pagpapaliwanag ng inyong mga health goals. Maaari niyo pong sabihin, salamat po sa paanyaya pero kasama po ito sa aking health regimen. Kailangan ko pong mag-ingat sa aking kinakain at iniinom. O kaya, gusto ko po sanang maglakad-lakad muna bago kumain. Maaari rin po natin ibahagi ang mga benepisyo ng ating healthy lifestyle. Halimbawa, simula po nang iniiwasan ko ang matatamis, mas gumanda ang aking tulog at mas lumakas ako. Tandaan po ang kalusugan natin ay ang ating kayamanan. Walang ibang makakapagprotekta nito kundi tayo mismo. Piliin po natin ang mga taong nagtataguyod ng ating kapakanan, hindi ang nagpapahina nito. Ang pagkakaroon ng malusog na katawan ay nabibigay sa atin ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto natin at mag-enjoy sa bawat sandali ng ating ginintuang edad. At sa panghuli po, ang isang uri ng tao na kailangan nating maging maingat, hindi lang sa ating kapayapaan, kundi maging sa ating kaligtasan. Sa huling uri po ng tao na dapat nating iwasan o limitahan ang pakikisalamuha, ito po ay ang taong mahilig mag-impose ng kanyang kalooban at hindi nagrerespeto sa iyong sariling desisyon. Ito po ay isang uri ng relasyon na, kahit hindi pisikal, na nakakasakit ay maaring magdulot ng malalim na pinsala sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Sa ating edad po, marami na tayong pinagdaanan at marami na tayong natutunan. Mayroon na tayong sariling karanasan, sariling paniniwala at sariling paraan ng paggawa ng mga bagay. Ngunit may mga tao, minsan po ay mga anak natin, apo o kahit mga kaibigan na sa tingin nila ay mas alam nila ang nararapat para sa atin. Pinipilit po nila ang kanilang mga ideya, hindi po nila nirerespeto ang inyong mga desisyon at minsan pa nga ay parang kinokontrol na nila ang inyong buhay. Halimbawa po, sinasabi nila kung anong oras kayo dapat matulog, kung anong dapat niyong kainin, kung sino ang dapat ninyong kausapin o saan kayo dapat pumunta, kahit na hindi naman ninyo ito gusto. Maaari rin po nilang sabihin, hayaan mo na, kami na ang bahala, matanda ka na o kaya hindi mo na yan naiintindihan. Ang ganitong pagtrato ay nakakapagpababa ng inyong pagpapahalaga sa sarili, nakakabawas ng inyong dignidad at nagdudulot ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ito po ay maaaring humantong sa pagkabalisa, pagkalungkot at pagkawala ng inyong sense of independence. Ang karapatan po nating magdesisyon para sa ating sarili ay mahalaga para sa ating dignidad at kapayapaan. Kailangan po nating panatilihin ang ating autonomiya sa paggawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa ating buhay. Paano po natin ito haharapin? Mahalaga pong maging direkta at magalang sa pagpapahayag ng inyong mga saloobin. Maaari niyo pong sabihin salamat sa iyong pag-aalala pero kaya ko pa pong magdesisyon para sa sarili ko. O kaya pinaaalagahan ko ang iyong opinyon ngunit meron akong sariling paraan ng paggawa nito. Kuminsan po kailangan nating paliwanag na ang pagiging matanda ay hindi nangangahulugang nawawala na tayo ng kakayahang mag-isip o magdesisyon. Meron tayong karapatan na mamuhay ayon sa ating sariling kagustuhan, hanggat hindi naman ito nakakapinsala sa iba. Kung ang sitwasyon po ay patuloy na nagdudulot ng stress o pagkasira ng inyong dignidad, maaring kailangan nating limitahan ang pakikisalamuha sa taong iyon. O kaya ay humingi ng tulong
mula sa ibang miyembro ng pamilya na sumusuporta sa inyong autonomiya. Ang pagiging independent at ang pagkakaroon ng kontrol sa sariling buhay ay mahalaga para sa inyong mental at emosyonal na kagalingan sa pagtanda. Hindi po tayo dapat maging pressure sa ating sariling tahanan o sa ating mga relasyon. Kaya po sa ating paglalakbay sa buhay, lalo na sa ating ginintuang edad, napakahalaga na piliin natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Iwasan po natin o limitahan ang pakikisalamuha sa mga taong laging negatibo at reklamador dahil sisipsipin nila ang inyong enerhiya at kapayapaan. Mag-ingat din po sa mga mahiling magtsismis at mangusga dahil sisirain nila ang inyong kapayapaan ng isip at ang tiwala ninyo sa kapwa. Maging matalino rin po sa mga mapagsamantala sa ating kabutihan at yaman dahil maaari maubos ang inyong pinaghirapan at magdulot ng matinding stress. Huwag po nating hahayaang hilahin tayo pababa ng mga taong walang pakialam sa kalusugan at nag-iengganyo sa atin sa masasamang bisyo dahil ang kalusugan po natin ang ating pinakamalaking yaman. At panghuli, protektahan po natin ang ating sariling dignidad mula sa mga gustong kontrolin ng ating mga desisyon at hindi nagrerespeto sa ating pagkatao. Tandaan po ninyo, ang kapayapaan ng isip, ang malusog na katawan at ang pakiramdam ng kaligtasan ay mga yaman na dapat nating ingatan at pahalagaan ng higit sa lahat. Hindi po ito tungkol sa pagiging malayo sa lahat, kundi pagiging matalino at mapanuri sa kung sino ang pinapapasok natin sa ating mundo. Ang malilit na pagbabago sa ating mga relasyon ay maaaring magdulot ng napakalaking positibong epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan. May kakayahan po tayong pumili ng ating mga kasama at ng ating kapaligiran. Tayo po ang may hawak ng ating kapalaran. Ano po ang inyong karanasan? May mga tao po ba kayong nakasalamuha na nagdulot ng ganong pakiramdam sa inyo? Paano po ninyo ito hinarap? Ibahagi po ang inyong mga saloobin at mga kwento sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga kwento dahil ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nakita ninyong may halaga ang mga impormasyong ibinahagi, paki-like po ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ito para mas marami pa tayong matulungan at maabot na mga kapwa Pilipino na nasa ginintuang edad. Mahalaga po kayo, karapat-dapat kayo sa isang payapa, masaya at malusog na buhay na malaya sa stress at negatibong impluensya. Sana po ay patuloy tayong maging matalino sa ating mga pinipiling kasama. Live your best life at every age. Maraming salamat po sa inyong panonood at mag-ingat po kayo lagi.